Tayo po ay minsan pang tumayo sa mga oras na ito. Tayo po ay bumasa muna ng mga talata. At tayo po ay manalangin na isang maikling panalangin. Nais ko po kayong dalhin sa Luke chapter 15, verse 17. Basahin ko lang po ito sa ERB version. Kung hindi man po, siguro sa Tagalog na lang. Pero ako, babasahin ko po ay ERB version. Sabi po dito, the son realized that he had been very foolish. He thought, all my father's hired workers have plenty of food, but here I am almost dead because I have nothing to eat. Ang Diyos sa magpala ng kanyang mga salita, mga kapatid, sabihin natin, Amen. Tayo po ay minsan pang manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po muli sa araw na ito. Isang napakalaking pribilehyo muli na kami po ay pumarito sa gawain, makinig, sumambat magpuri sa iyo. Panginoon Diyos, ako bilang lingkod mo ay nais ko pong idalangin ang aking mga kapatid na makikinig ng iyong masalita. Patuloy mo po sila na bigyan ng kapahayagan, kaunawaan sa iyong masalita. At ako din naman, Panginoon Diyos, ay bigyan mo ng higit pang inspirasyon at katapangan upang ipangaral ang katotohanan at ang nais mo sa araw na ito. Panginoon Diyos, guide us by your Holy Spirit at ikaw po, Panginoon, ang manguna sa gawain ito. Sincerely, Lord, asking you na pagpalain mo po kami ang bawat isa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming samo, ito ang aming dalangin. In Jesus Christ name we pray. May magsabi ng Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo na sa mga oras na ito. At mapagpalang hapon po sa bawat isa. At kayo po ay pagpalain ng Panginoon sa hapong ito, mga kapatid. At konting tiis lang. At salamat sapagkat kahit papaano, maganda yung panahon natin, hindi masyadong mainit. At sana mamaya ay makapagtiis pa rin kayo sa pangangaral ng mga salita ng Diyos. Sana wala akong makitang mga Chinese na mamaya. Nakaganyan na. Mga Chinese, yung burikat ng mata nakaganyan na. Pero sana mga kapatid ay pagtiisan nyo yung kaunting pagkikinig ng mga salita ng Diyos at kayo po ay pagpalain ng Panginoon. At nais ko mag-share sa inyo ng kaunting bagay. Pamagatan ko po ito na realization through experience. At ang main text po natin ay Luke chapter 15, verse 11 hanggang 30. At alam na natin ang kwento ito patungkol sa prodigal son. Alam po natin kung ano ang nangyari. Pero basahin natin at minsan pa natin ito na bigyang higit pa na elaboration patungkol sa prodigal son. Basahin ko po sa ERB version, sabi po dito, Then Jesus said, there was a man who had 2 sons. The younger son said to his father, Give me now the part of your property that I am supposed to receive someday. So the father divided his wealth between his 2 sons. A few days later, the younger son gathered up all that he had and left. He had traveled far away to another country, and there he wasted his money living like a fool. After he spent everything he had, there was a terrible famine throughout the country. He was hungry and needed money, so he went and got a job with one of the people who lived there. The man sent him into the fields to feed the pigs. He was so hungry that he wanted to eat the food the pigs were eating, but no one gave him everything. The son realized that he had been very foolish.
He thought all my father's hired workers have plenty of food, but here I am almost dead because I have nothing to eat. Verse 18, I will leave and go to my father. I will say to him, Father, I have sinned against God and I have done wrong to you. I am no longer worthy to be called your son, but let me be like one of your hired workers. So he left and went to his father. At hindi ko na po babasahin ang lahat. At sasama rin na lamang mga kapatid, merong isang pamilyang mayaman at meron po siyang 2 anak at yung isang anak ay hiningi yung buong inheritance niya at yung ama naman na siya po ay wala na po siyang nagawa kundi ibigay na lang po yung tinatawag na mana niya. At itong bunsong anak ay naglakbay sa napakalayong country o sa ibang bansa at in-spend niya po yung lahat ng meron siya, lahat ng kanyang nakuha galing sa kanyang mana ay in-spend niya sa lahat-lahat sa kalayawan. He wasted all the things like a fool, kagaya ng isang mangmang. Siguro, yung prodigal son na ito ay kapag meron siyang, kung sa panahon natin ngayon, siyempre kapag mayaman ka, marami kang pera, pwede niyang gamitin ito. Kung halimbawa, nakakita siya ng mga sasakyan, bibilhin niya yung sasakyan. Kung kaya nakakita siya ng bar, pupunta siya ng bar. O kaya naman ay kapag nakakita siya ng mga branded na mga damit ay binibili niya. Siguro, ang isang pinag-spentan niya ay siguro sa lahat ng ito ay kalayawan at he wasted all the money like a fool. Sabi doon, mga kapatid. At hanggang isang araw, dumating yung pagkakataon na nagkaroon po ng taggutom dito sa lupa. At dahilan yung bunsong anak ay wala ng pera sapagkat niya inubos niya lahat doon sa mga bagay dito sa lupa ay siyempre wala po siyang pambili na ng pagkain sapagkat nagkaroon na ng taggutom. Ngayon, ang ginawa niya ay naghanap po siya ng trabaho pero ang tumanggap lang sa kanya ay pag-alaga ng baboy. Siguro siyempre, mayaman kasi ito, mga kapatid. Siyempre, wala siyang ibang alam, wala siyang ibang masyadong skilled na alam sapagkat, siyempre, bilang ito'y binatang mayaman at marami siyang kayamanan na naninirahan siya doon sa kanyang ama, ay meron silang mga servants, meron silang mga utusan. Kaya siguro hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na linganin o kaya yung skills na meron siya. Kaya ang naging trabaho niya, tagapag-alaga lang po ng baboy. So, ang ginawa niya, nag-alaga siya ng baboy hanggang sa naisipan niya na dahilan nga sa taggutom, walang makapagbigay sa kanya ng pagkain, gusto niya na kainin na lang yung pagkain ng baboy. Until one day, na-realize niya na bumalik doon sa kanyang ama, sa kanyang magulang. Sapagkat sabi niya, doon sa aking ama, merong mga servants, maraming pagkain, doon hindi ako magugutom. At doon, mga kapatid, ang anak na ito, ang bunsong anak na ito, ay siya po ay bumalik sa kanyang ama. At ang topic ko po sa araw na ito, mga kapatid, realization through experience. Sometimes kasi, mga kapatid, hindi po natin nare-realize ang isang bagay without experience. Siyempre, ang experience po ay nasa pinakahuli po yan. Bilang tayo ay immature, bilang tayo ay nag-grow pa sa maraming bagay dito sa lupa, sa spiritual o kaya sa mga bagay dito sa lupa, sometimes tayo ay very curious, tayo po ay mapupusok bilang mga kabataan at gusto natin na ma-involve o kaya tayo po ay maranasan natin yung maraming bagay.
At ganito po yung prodigal son. Gusto niyang maranasan yung lahat-lahat dito sa lupa. Lalong-lalo na pagdating sa mga bagay sa kalayawan. At hindi niya alam na yung mga bagay na yon ay magbibigay sa kanya ng matinding paghihirap. At kagaya po tayo ng prodigal son, na kung minsan hindi natin marirealize yung maraming bagay kung hindi pa po natin na-experience. Tama po ba? Diba? Parang ang bata, kapag ang bata sobrang curious niya, na kahit sabihan mo na, anak, wag mong gagawin yan. Kasi mapapahamak ka. Pwede kang, halimbawa, sundot siya doon sa saksakan. At hindi niya, kahit sabihan, kahit halimbawa, ako sabihin yung anak ko, hindi pa rin siya makikinig. Kasi gusto niya na ma-experience yung bagay na yon. Kung ano yung pakiramdam ng bagay na yon. Siyempre, maantigas din ng ulo ng bata. Kasi bata pa kasi, curious yan. Gusto yan na sabihin natin na gusto yan na maranasan niya kung totoo ba o hindi totoo yung sinasabi ni Papa. Kaya ang ginawa niya, sinundot niya yung saksakan. Ngayon, na-experience niya. Aray, ang sakit pala. At ngayon, nung nasaktan na siya, na-realize niya, ay masakit pala yung kuryente. Ay masakit pala kapag dinutdot mo yung metal o kaya yung kamay mo, makukuryente ka at masakit. At kung minsan mga kapatid, God allows heartaches, pains sa ating mga buhay para po matuto tayo at ma-realize natin ang maraming bagay dito sa lupa at lalong-lalo na higit sa ating mga spiritual. Sapagkat minsan hindi natin ma-realize o hindi natin maintindihan ang isang bagay without experience. Kaya tayo, mga kapatid, habang tayo ay nagpapatuloy pa sa paglilingkod na ito, marami po tayong marirealize at marami po tayong maiintindihan, mga kapatid. Yung ako po ay nasa year 20, o kaya kahit wala pa po ako sa paglilingkod, ay marami na rin po akong na-realize dito sa lupa. Pero hindi pa ganun ka sabihin natin na hindi ukol sa salita po ng Diyos. Sapagkat yung mga tao na nasa labas, marami din po silang nare-realize through their conscience. Siyempre, kapag nagkamali sila, kapag sila ay naka-experience ng mga traumatic o kaya mga failure, mga pain, meron din po silang natututunan. Pero ang problema, mga kapatid, it's not true by the Word of God. Hindi po ayon sa salita po ng Diyos. Hindi po ayon sa standard ng mga salita po ng Diyos. Pero tayo, na nung tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon, hindi na ang realization na natin, true by the Word of God. Ito na po yung salamin natin, ito na po yung tinitingnan natin, ito na po yung nag-guide po sa atin na para makarealize po tayo. At kaya binabasa natin, nakikinig tayo ng mga salita ng Diyos upang isang araw, kapag na-experience natin yung mga bagay-bagay, ma-realize po natin, mga kapatid. At sometimes, sabi ko nga, na kinakailangan natin na ma-experience ang maraming bagay para ma-realize ang isang bagay. Ano po ba yung makikita nyo dito sa prodigal son? Ano po ba yung realization niya, mga kapatid? Sana ay yung realization natin ay ngayon pa lang ay marami po tayong nare-realize. No? Kasi habang tumatanda tayo, habang tayo po ay tumutungo na sa, halimbawa, at the age of 20 hanggang at the age of 60 years old, mas marami po tayong nare-realize. Pero kung wala po kayong nare-realize sa mga experience natin, sa mga failure natin, sa mga bagay na nangyari sa ating mga buhay, ibig sabihin, hindi po tayo nagbubulay-bulay, hindi tayo sabihin natin, nag-i-inventory, at hindi po tayo tumitingin kung ano yung mga bagay pa na nangyayari po sa ating buhay. Pero sana, mga kapatid, habang tayo ay lumalaon sa paglilingkod sa Panginoon, ay marami po tayong nare-realize. Kasi kung habang tumatagal yung panahon, wala kang nare-realize, siguro ay wala po tayong natututunan at wala po tayong paglagong mangyayari sa ating mga buhay. Ako po ay naglilingkod sa Panginoon
mula 2012 hanggang ngayon, I have a lot of things na realization mga kapatid. At kahit ako ay patuloy po akong nakikinig sa mga elders, sa mga matatanda na at na marami akong bagay na realize pa. At minsan kapag napapakinggan ko sila, minsan hindi ko pa maunawaan, pero habang ako'y nagpapatuloy din, naiintindihan ko mga kapatid, yung mga bagay na yun sapagkat nai-experience ko na. Kaya sana mga kapatid, ay kayo rin, ay habang lumalaon, habang kayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, ay meron po tayong mga bagay na nare-realize sa buhay na ito. Sa pananampalataya pong ito. Hindi po carnal na realization, kundi it is a godly realization. Okay, tumungo tayo sa prodigal son. Ano po ba yung makikita niyo po dito na realization, mga kapatid, ng prodigal son? Unang-una, mga kapatid, ang isang bagay na-realize nung prodigal son ay unang-una, apart from his family and his father, he can do nothing. At gayon po sa atin mga kapatid, kung wala yung pamilya at kung wala ang Diyos sa buhay po natin, wala po tayong magagawa. Yan po yung realization ng binata mga kapatid. Kapag tayo ay mawala sa gawain ng Panginoon o kaya mawala tayo sa paglilingkod sa Panginoon, our life will not be fruitful, ang ating buhay ay hindi magiging mainam. Kagaya ng prodigal son. Nung siya po ay umalis sa tahanan niya, umalis sa authority ng kanyang ama, anong nangyari po sa kanya, mga kapatid? Siya po ay hindi naging mainam ang kanyang buhay. And spend niya yung buhay niya sa mga bagay dito sa lupa. Hindi niya iniisip ang kanyang pamilya, hindi niya iniisip kung ano kung anong meron sa kanyang mga magulang. At sabi po sa John chapter 15 verse 5, basahin po lang po natin, King James Version na lang. Verse 5. Sabi dyan, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I and him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Apart from God, mga kapatid, apart from the Lord, wala po tayong magagawa sa ating mga sarili. Sana po yan po ang isang realization po natin. Pero depende yan sa inyo, mga kapatid. Sabi ko nga, minsan hindi natin ma-realize yung isang bagay without experience kapag hindi tayo pinapadaan sa experience. At maranasan lamang po natin ang kapag naranasan na po natin ang mga bagay na minsan nalalayo tayo sa gawain ng Panginoon, nababackslide po tayo, at sinusugal natin yung buhay natin sa mga bagay dito sa lupa. At isang araw, na-realize po natin na hungkag pa rin yung buhay ko kapag wala sa gawain ng Panginoon at kung wala po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sana po ganun isang realization nyo po habang kayo po ay nagpapatuloy. Ang isa pa pong bagay na realization ng prodigal son na yung pagiging mapagpakumbaba. Dahilan yung una, syempre, bilang ikaw ay isang, kumbaga ay bilang siya po ay isang mayaman, bilang siya po ay merong magandang kalalagayan at kinuha pa niya yung mana, ibig sabihin mayaman siya. Marami siyang pwedeng ipagmalaki mga kapatid. At maaring siguro ang yabang-yabang niya dahilan marami siyang pera. Pero nung dumating yung taggutom, naubos ang kanyang pera, anong nangyari sa buhay niya, mga kapatid? Siya po ay napunta sa pinakamababang kalalagayan. Hindi po ganun kadali yun, mga kapatid, sapagkat siya po ay nagpapakain na lamang ng mga baboy. Almost yung mga
pagkain ng baboy, gusto niya nang kainin. Ibig sabihin, siya po ay nalagay sa pinakamababang kalagayan ng kanyang buhay. At ang realization niya doon ay yung siya po ay naging mapagpakumbaba. Kaya tayo, habang tayo ay inaalis yung mga bagay sa buhay po natin, minsan yung mga bagay na pinagkakatiwalaan natin dito sa buhay, yung karir natin, yung mga bagay na pwede nating ipagmalaki, minsan nawawala yun mga kapatid at dinadala po tayo sa tinatawag na pagpapakumbaba. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, habang tayo nagpapatuloy na experience yung maraming bagay na kawalan, yung mga bagay na kung minsan ay sumakarir natin, minsan gusto natin na mag-top, minsan hindi nangyayari sa atin. Kasi kapag halimbawa pwede ka mag-top pero minsan pwedeng gawin yan ng Diyos gawin mo na maging mayabang ka kapatid. 'Di ba? Akala mo kapag ikaw ay top doon sa klase mo, pagdating dito sa spiritual, dapat maging top ka pa rin. 'Di ba? Minsan pwedeng mangyari yon mga kapatid na doon sa paaralan, syempre ikaw yung nangunguna, ikaw yung tinitingala ng mga classmate. Pero pagdating dito sa church, parang normal lang. Diba? Parang ikaw ay tagapakinig lang. Pero minsan pala mga kapatid, pinaparanas yan ng Diyos upang tayo po ay masigit na maging mapagpakumbaba mga kapatid. Kahit bilang ako, kung siguro po ay nakapagtapos ako ng pag-aaral, siguro ang yabang ko mga kapatid, hindi ko kilala si Jeremy. Huyo. Siguro huyo ka Brad sa akin. Kasi ang pangarap ko ay maging engineer o kaya maging architect. Kung ako po nakapag-ibang bansa, kung ako po ay naging napakarangal ng aking karir, siguro po ay napakayabang ko na ang galing kong ang yabang-yabang ko, dami kong pwedeng ipagmalaki. Pero minsan ang Diyos mga kapatid, inaalis yun yung mga bagay na yan upang matuto po tayo maging mapagpakumbaba. I can do nothing without God in my life. Kaya kung minsan, hindi nangyayari yung mga bagay na gusto natin. Yung career nyo, minsan, nag-engineer pa ako, pero magiging online job worker lang din naman pala ako. Minsan, yung halimbawa, ikaw ay kung anong kurso mo, tapos hindi mangyari na yun ang magiging trabaho mo, minsan, pinangyayari yan ng Diyos, mga kapatid, para tayo ay maging mababa, mga kapatid. Maging mapagpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Na hindi lahat ng bagay na gugustuhin natin, lahat ng bagay na dream natin ay mangyayari po. Kaya bilang ako, yung mga dreams ko ay hindi ko po nakuha. Yun po pala ay para maging mapagpakumbaba ako, mga kapatid. Mas lalo kong maintindihan na I can do nothing without Christ in my life. Sa Philippians chapter 4 verse 13, siguro kung meron man po tayong dapat maging motto o maging ma-inspired po sa ating mga buhay, itong verse na ito, Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ which strengthen me. Kung meron man po na dapat na maging verses natin, yan po mga kapatid, magagawa natin ang lahat sa pamamagitan kay Kristo Jesus na nagpapalakas po sa atin. Kung wala si Kristo sa buhay nyo, sigurado ako na wala po kayong magagawa sa inyong mga buhay. You cannot be fruitful in your life. Kagaya sa John chapter 15 verse 5, hindi po kayo magiging fruitful ang buhay nyo kung wala po si Kristo sa buhay nyo. Kaya sana yan po ang isang maging realization po natin. At isa pang realization nung prodigal son ay ganito, he is not worthy to be called sons. To be called son. Siya po ay yung kaisipan niya ay hindi na po siya karapat-dapat. Kasi nagkasala siya, kinuha niya na po yung mana niya. Siyempre, nakagawa na siya ng pagkukulang sa kanyang ama. At ang kanyang kaisipan na lang ay hindi na po siya worthy. At through experience niya sa buhay dito sa lupa, ay niya na, parang nagkaroon na siya ng mababang kalagayan. At dahil nagkulang na siya sa kanyang mga magulang, ang kanyang tingin sa kanyang sarili ay napakababa. Which is good, mga kapatid.
Sapagkat kagaya po tayo nitong prodigal son na dapat ang kaisipan po natin, ang realization po natin, we are not all worthy sa mga bagay na biyaya po ng Diyos. Kaya nga, sabi po sa Biblia, sabi ng Apostol Pablo at iba pang mga apostles, we are not worthy, mga kapatid, sa mga bagay na biyayang tinatanggap natin. Kaya dapat ang maging kaisipan natin ay kagaya ng prodigal son. Kasi lahat mo naman po tayo nagkulang at nagkasala sa Diyos. Pero dahilan po sa biyaya at pagiging merciful ng Ama, tinanggap pa rin yung prodigal son. At anong ginawa ng Ama? Binihisan siya ng mainam na damit, binigyan siya ng ring, binigyan po siya ng sandal, at pinakain pa at nagparoon pa ng party, mga kapatid. At ganoon tayo, dapat meron tayong realization na we are not worthy sa lahat ng biyaya po ng Diyos. Pero dahilan sa kanyang biyaya, sa ating Diyos na mapagbiyaya, tayo po ay pinaging dapat, tayo po ay binihisan niya, tayo binigyan niya ng ring, binigyan tayo ng sandalyas. Kaya dapat tayo po ay, ang realization po natin, through the experience na tayo po ay naging makasalanan, ay kagaya po ng prodigal son. At isa pang bagay na kanyang realization ay yung pagkakaroon ng long suffering ng kanyang ama. Sapagkat yung ama ay naghintay na bumalik yung kanyang anak. Siguro matagal na panahon, naghihintay yung ama kung kailan babalik, at kung siguro yung iba-ibang ama na lang ay itatakwil na yung anak na yon, mga kapatid. Kung walang long suffering, kung walang pagtitiis yung mga magulang, itatakwil na yung anak. Sapagkat kinuha mo na yung mana, naging suwail ka, hindi mo ginalang yung authority ng mga magulang, ay pwede na po siyang palayasin at pwede na po siyang hindi pabalikin. Pero yung ama kasi ay mahaba po yung pasensya. It is the long suffering of the Father. At ganoon po ang Diyos sa ating mga buhay. Napakaraming tayo po ay pinagtitiisan ng Diyos. Sa Romans chapter 9 verse 22, sana po ay pagtiisan niyo pa po yung counting mga sandali. Alam ko na ito yung panahon na talagang ang sarap matulog, mga kapatid. Pag ganitong oras talaga tulog ako nito. Talagang naghihilik na ako niyan. Pero konting tiis lang, mga kapatid. Sana ipagpalain po kayo ng Panginoon. Okay, Romans chapter 9 verse 22. Ano kung ang Diyos ay inibig na hiyahayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng napakalaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nangahahanda na sa pagkasira. At verse 23, at upang may pakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan na awa ng kanyang hinanda ng una pa sa kaluwalhatian. Tuloy lang. Okay. Verse 20. Okay. Sabi po, what if God willing to show His wrath and to make His power known, endured with much long suffering the vessels of wrath pitted to destruction. Alam niyo po, ang Diyos ay ganun din po sa atin, na napakahaba po ng pagpapasensya po sa atin. Na sabi doon sa mga iba pang mga scripture, na dalan sa kanyang biyaya at sa kanyang kabutihan sa atin, ay yun ang nagdadala sa atin upang para po tayo magsisi.
Kaya nga, ang ating Diyos ay napakahaba ng panahon na binibigay sa atin. Kasi kung hindi magiging mapagpahinuhod ang Diyos, kung napaka-bilis ng judgment ng Diyos, sa palagay ko, mga kapatid, ay wala po sa ating matitira. Sa palagay ko ay, nung nagkasala pa lang si Adan at saka si Eva, ay sila po ay pinatay na ng Diyos. Pero hindi po ganon ang Diyos, mga kapatid. Binigyan ng span of time, binigyan tayo ng napakahabang panahon upang pagbulayan ang maraming bagay, upang tayo po ay dumating sa panahon ng pagsisisi, dumating tayo sa panahon ng realization, at ang Diyos ay mapagbiyaya, mga kapatid. Siya po ay napakahaba ng kanyang pagtitiis po sa atin. Kaya isa po yan sa realization ng prodigal son. Sa napakahabang pagpapasensya ng kanyang mga magulang sa kanya. Kasi kung isipin, sa ginawa ng kanyang anak, ay pwede na po ito na paalisin, pwede na ito na hatulan na huwag ka nang babalik. Kasi ginawa mo na ang bagay na ito. Pero God is merciful, ang kanyang magulang ay napaka-merciful, mga kapatid. Siya po ay tinanggap muli. At panglima na kanyang realization ay ganito, mga kapatid. Living or spending the lives on worldly things ay maglilid lamang po sa kanyang kapahamakan. And that's true, mga kapatid, na kapag in-spend natin yung buhay natin sa mga bagay dito sa buhay, ang buhay natin sa mga makalaman, pleasure, sa mga bagay na hindi tama, ay ito'y maglilid po sa atin sa kapahamakan. At alam naman natin na ikaw ay pwedeng patawarin ng Diyos, pero meron po yan na consequence. Hindi po ibig sabihin na tayo pinatawad ng Diyos, ay wala na po tayong magiging consequence. Yung mga bagay na ginawa po natin, yung mga bagay na naging pagkakasala natin sa Diyos, ay magre-resulta pa rin po yun sa tinatawag na consequence. Pero by the grace of God, kapag ikaw ay naging humble, ikaw ay nagpakumbaba sa Diyos, ito po ay minsan niya pong pagagaanin. Unlike sa mga taong hindi nagsisi at sa mga tao na hindi nagpakumbaba sa Diyos. Okay. Tumungo naman tayo, mga kapatid, sa iba't ibang tao na meron po silang mga tinatawag na realization po, mga kapatid. Marami rin po ako na nilagay po dito, pero siguro mga 40 minutes matatapos ito. Unahin ko po si Abraham. Si Abraham ay kilala po natin. Hindi ko na po isa-isahan po yung istorya ni Abraham sapagkat kilala ninyo na po siya. Lagi na po nababanggit po sa pulpitong ito. Pero ano po ba yung naging experience at realization po ni Abraham? At marami po sa atin makaka-relate na bilang po tayo ay tinawag, ang isang realization niya ay kapag ang Diyos ay nangako, Kanya pong tutuparin. Can you say amen to that, mga kapatid? Lahat ng pangako ng Diyos, lahat ng ipinangako kay Abraham, ay tinupad ng Diyos kay Abraham, mga kapatid. Pero, ang isang bagay na experience niya, na sa paghihintay sa pangako ng Diyos ay hindi po nagiging madali. Sapagkat, alam natin na sa loob ng 25 years na paghihintay ni Abraham ay hindi po naging madali yung paghihintay niya. Hanggang sa dumating yung panahon na yung paghihintay ni Abraham ay na-compromise yung kalooban ng Diyos. Sapagkat si Abraham ay nakinig sa sinabi ni Sarah. Sabi ni Sarah, Abraham, baka ganito yung magiging kaparaanan ng Diyos o kaya yung pangako ng Diyos sa atin na magkakaroon tayo ng anak sa pamamagitan ng aking alila. Ito namang si Abraham ay bilang siya po ay
naghahanap din siguro ng kasagutan. Siya po ay naghihintay sa pangako ng Diyos. Inisip niya na baka nga magiging ganun ang pangako ng Diyos. Kaya ang ginawa niya ay nagkaroon siya ng anak doon sa kanyang mga alila. Diba? Ibig sabihin, na-compromise na yung mga pangako ng Diyos sa kanila. Di sila nakapaghintay kung ano yung dapat nilang gawin, mga kapatid. At minsan, ganun tayo. Minsan, dahilan merong pangako sa atin, minsan nagko-compromise tayo sa kalooban ng Diyos at hindi na natin nahihintay ang kanyang kalooban, mga kapatid. Sapagkat sa sobra ba naman kasing minsan, ang haba-haba ng paghihintay natin ay minsan nababagot tayo, minsan tayo po ay naiinip na sa mga pangako ng Diyos. Kailan ba kaya ito mangyayari? Kailan kaya ito pangyayarihin ng Diyos? Kaya minsan naiinip tayo, mga kapatid, bilang tao. Bilang kagaya ni Abraham, siya po ay minsan na nag-isip na baka ganitong pamamaraan na ibibigay yung pangako ng Diyos. At gayon tayo, mga kapatid. Minsan, tayo po ay gumagawa ng kaparaanan na iniisip natin na ito yung kaparaanan ng Diyos para ibigay sa atin yung mga pangako niya. Halimbawa na lang sa trabaho. Minsan, akala natin yung opportunity binibigay sa atin o kaya yung mga bagay na meron na ino-offer sa atin ay yun na yung pangako ng Diyos sa atin. Pero yung pala ay mako-compromise tayo. Minsan, dahilan sa trabahong yun, na-compromise ang gawain ng Panginoon. Hindi ka na nakaka-attend, hindi ka na nakakapag-focus, at dahilan lamang sa inakala mo na yun yung pangako ng Diyos sa iyo. At kagaya po ni Abraham, ay minsan ganun tayo, mga kapatid. Minsan hindi natin nadidiscern at hindi natin nalalaman na hindi pa pala yun yung pangako ng Diyos sa atin. But thank God, sapagkat si Abraham ay natuto at na-realize niya na hindi pa yun yung pangako ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang Diyos ay patuloy na nangusap sa kanya na sa ganitong panahon at ganitong pamamaraan, ibibigay ko ang pangako sa pamamagitan kay Sarah. Sapagkat kapag ang Diyos ay nangako, mga kapatid, ay pagkakalob ito. Kaya tayo po ay maghintay lamang at tayo po ay panghawakan ng kanyang mga salita. Sapagkat kapag ito ay pangako ng Diyos, mga kapatid, hindi po makukompromise ang gawain, hindi po makakompromise yung pananampalataya po natin. Mas lalo higit po tayo na tayo po ay lalapit at tatatag ang pananampalataya po natin. Hindi ko na po babanggitin ang lahat ng realization po ni Abraham kasi napakarami po niyan. At punta po tayo kay Moses, mga kapatid. Ano ba yung realization ni Moses? Siyempre, napakarami sapagkat napakaraming isinulat po ni Moses. Pero ang isang bagay po na sa akin na nakita ko, ang isang realization ni Moses ay paghahanap niya ng origin niya. Paghahanap niya kung ano ba talaga yung buhay niya. Siya ba ay Hudyo o kaya siya ba ay Egyptian? Kaya dapat tayo rin naman, mga kapatid, alam po natin kung ikaw ba ay Kristiyano o kaya ay mamumuhay dito sa lupa. Si Moses ay naghanap kung ano ang kanyang origin at kung ano ang purpose ng kanyang buhay. At nung maintindihan niya yung origin niya, maintindihan niya ang kanyang kalalagayan, nakita niya yung mga Hudyo na pinapahirapan, nakita niya yung mga kababayan niya na pinapahirapan ng mga Egyptian. At iniisip niya na kaya niyang palayain ang kanyang kababayan sa pamamagitan ng kanyang talino, sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, pero siya po ay na-failed, mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo, kagaya ng prodigal son, he can do nothing kung wala ang Diyos sa kanyang buhay. Ang isa po sa kanyang realization, mga kapatid, ay about sa kanyang origin. At siyempre, napakarami pa po niyang realization na pwede po natin na mabanggit. Pero di na po ako magdidwell kay Moses. Ang isang bagay po na kanyang realization, of course, yung origin niya at yung pagpapakumbaba niya rin po.
Okay, punta po tayo kay Joseph. Kilala po natin si Joseph, mga kapatid. Pag kayo mag-alala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pito na lang na tao. Pito na lang na realization ng tao. At alam ko na makaka-relate po kayo dito. Ito pong si Joseph, mga kapatid, ay alam po natin ang kanyang naging kwento ng kanyang buhay. Siya po ay binenta ng kanyang mga anak at napunta po siya doon sa Ehipto. At doon sa Ehipto ay naranasan niya ang lahat ng matinding karanasan. Siya din po ay pinagpala doon. At naranasan niya ang maraming bagay. At dumating yung pagkakataon na nagkaroon muli ng tagutom dito sa lupa. At dumating yung panahon na makakatagpo niya yung kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng taggutom na nangyari po dito sa lupa. At ang realization niya po doon ay yung tinatawag na brotherly kindness. Di ba? Kahit anong bagay na ginawa ng kanyang mga kapatid, kahit siya po ay ibinenta, ipinagbili sa mga Egyptian, hindi ko alam kung Egyptian yun. Hindi muna sa Egyptian, kasi meron muna siyang meron mo nang bumili sa kanya, tapos napunta rin naman siya doon sa Egypt. Kahit anong ginawa ng kanyang mga kapatid, kung ano-anong sinabi, kung ano-ano yung mga ginawa sa kanya, pero nandun pa rin yung tinatawag na pagpapatawad at brotherly kindness. Kaya dapat tayo, mga kapatid, ang realization din po natin, at ako, realization ko din naman yan, habang ako po ay nagpapatuloy, siyempre, meron na rin sumakit sa akin, marami na din pong mga napakinggan na mga salita. Siguro, kayo din mga kapatid, siguro, meron na kayong napakinggan na mga salita sa inyong pamilya, sa inyong kapatid, sa mga unbeliever, at kung sino-sino pa na pwedeng napakinggan nyo yung mga salita nila na hindi mainam sa ating mga pakinig. Pero yung mga experience na yan ay na-realize natin na kinakailangan po natin na magpatawad, kinakailangan po natin na ibigin pa rin sila sa kabila ng maraming mga bagay. At isa pa pong realization ni Joseph ay yung tinatawag na God allows heartaches and pains and failure. Inalaw ng Diyos ang maraming mga bagay na yon sapagkat meron po siyang purpose sa kanyang buhay. At ang Diyos, kagaya po natin, kagaya po ni Joseph, may mga bagay na inaalaw ang Diyos na mga bagay na failure, mga mistakes, mga heartaches, mga pain na pagdaraanan po natin para lamang po matuto tayo at para lamang po mga kapatid na maintindihan natin na God is in control pa rin. Diba? Kahit sa panahon na si Joseph ay naranasan niya ang lahat ng mga bagay na yon, at the latter parts of his life, naintindihan niya na may purpose po pala ang mga bagay na yon sa buhay niya. At ang sabi niya doon, ginawa niya, inalaw ng Diyos ang maraming bagay na yon just to save lives of his brethren, sa kanyang mga kapatid, upang mailigtas lamang sa paggutom ang kanyang mga kapatid. Kasi kung wala yung mga bagay na yon, kung hindi inalaw ng Diyos yung mga bagay na yon, walang Joseph na magliligtas sa mga buhay ng kanyang kapatid. At tayo, mga kapatid, maaaring ganun ang maging situation natin na minsan may marami tayo mga problema, may mga mistakes tayo na pinagdaraanan, pero makakatulong ito sa atin. Baka isang araw ay magagamit natin ito o kaya ito ay merong purpose ang Diyos sa buhay natin. Walang heartaches o brokenness, mga kapatid, na hindi inaalaw ng Diyos sa buhay natin na wala pong purpose. Merong purpose yan, mga kapatid. Hintayin nyo lang. Baka isang araw, ma-realize mo natin, bakit ganito, nangyari ito, bakit ganyan. Pero meron po palang purpose ang Diyos. At isa pa pong tumatak sa akin, mga kapatid, na realization sa buhay ni Joseph, kapag merong temptation, ang ginawa ni Joseph ay just run. Sabi po ni Apostol Pablo, kapag merong temptation,
tumakbo ka na. Kasi hindi mo kayang, sabihin natin, hindi mo kayang gapiin ang mga temptation, mga kapatid. Kung sa sarili mo lamang na kakayanan. Di ba? Kaya anong ginagawa ni Joseph kapag siya po ay tinitempt ng asawa ni Potiphar, siya po ay umaalis, pero nung siya po ay umalis na, ano pa rin siya, natrap pa rin siya, na-frame pa rin siya, mga kapatid. Pero at least, nakaalis siya po doon sa mga temptation. Kasi binabalikan ko yung sinabi ng isang pastor na kapag ang temptation ay nariyan na, lalo na sa mga lalaki, sa mga babae, ay kinakailangan natin na just run, mga kapatid. Ibig sabihin, iwasan natin. Kasi hindi natin kayang sugod tayo ng sugod, mga kapatid. Baka kagaya ni Samson ay dahilan pinahintulutan niya, siya po ay nabiktima ng temptation at siya po ay pinanghina sa pamamagitan ni Delilah. Okay, David realization, mga kapatid. Ano po ba yung realization ni David? Siyempre, napakarami, sapagkat napakarami po siyang naisulat doon sa Book of Psalms. Napakarami niya pong naisulat at marami po siyang karanasan sa Panginoon at marami po tayong masasabi. Pero hindi ko na po babanggitin ng lahat sapagkat napakarami. Basahin niyo na lang po yung Book of Psalms. Pero ang isa pong tumatak kay David, mga kapatid, ay yung sinabi niya na pagiging mapalad ng tao na hindi binibilang sa kanya ang kasalanan. Sapagkat ito pong si David ay, alam po natin ang naging karanasan ni David na siya po ay nagkasala ng tinatawag na adultery. Diba? Siya po ay nagkaroon ng pagkakasalang adultery at siya po ay yung presence ng Diyos ay umalis sa kanya at dumating yung pagkakataon na sinansala siya, nirebuke siya ng propeta Nathan, kung di ako nagkakamali, at iniisip niya na okay lang yung ginagawa niya, parang okay lang, parang, siyempre, parang, siguro yung ginagawa niya sa kaisipan niya, parang nalusutan niya yung maraming bagay. Akala niya, nalusutan niya yung kasalanan na ginawa niya, pero at the end of the days, hindi niya po nalusutan yung propeta ng Diyos. Sapagkat sinabi sa kanya kung anong kanalagayan niya, siya nagkasala ng adultery, kinuha niya pa yung asawa ni, sino ba yun? Yung naging asawa ni Bathsheba? Sino? Si Uriah, yon. Si Uriah, mga kapatid. At ito pong si Uriah, alam po natin na siya po ay sinabak doon sa giyera, siya po ay inalagay doon sa pinakaharapan, at dahilan doon po siya sa pinakaharapan, doon sa battlefield, kaya mangyari, siyempre, matutudas siya, mga kapatid, sapagkat siya yung nasa unahan. At ang nagplano noon ay si David. At akala ni David, magiging okay na ang lahat, nalusutan niya yung bagay na yon, hindi malalaman nung marami, sapagkat ito ay lihim, pero inihayag ito ni Prophet Nathan. Sabi ni Prophet Nathan, hindi ko na babanghitin pa yung kwento about sa doon sa tupa, sapagkat hindi ko matandaan rin yung pinakalahat-lahat doon, mga kapatid. Pero sabi doon ay, marami ka nang binigay sa'yo, pero kinuha mo pa yung isang na dapat hindi na para sa'yo. At siya po ay nagkasala ng adultery. At ito pong si David ay nandoon ang kanyang pagtangis, nandoon ang kanyang paghihinagbis dahil sa nagawa niya at siya po ay nagsisi sa kanyang ginawa. At dumating yung pagkakataon na yung kanyang anak ay namatay, mga kapatid. Dahilan sa kanyang nagawa na adultery, namatay po ang kanyang naging anak kay Bathsheba. At siya po ay nalungkot at syempre nagmukmuk siya. Pero yun po kasi naging consequence ng kanyang kasalanan. Kaya lahat po ng kasalanan na meron po tayo, although na tayo po ay pinatawad na sapagkat
itong si David, nung siya po ay nagpakumbaba sa Diyos, nung sinabi ni Nathan, ang prophet Nathan, ang kanyang kasalanan, siya din po ay nagpakumbaba. At siya po ay pinatawad ng Diyos. Pero yung consequence ng kanyang kasalanan ay nandoon na. Kaya maaari po tayong patawarin ng Diyos, pero yung consequence ay nandoon pa rin. Pero at least, mga kapatid, yung bagay na yon ay kahit papano ay kung hindi nagpakumbaba si David, baka mas lalong higit pang malaki ang magiging kabayaran ng kasalanan ni David. At isa po sa realization ni David ay yung pagiging mapalad ng tao na hindi binibilang ang kasalanan. Kasi anong tumatak kay David, mga kapatid, maraming pamamagitan ni Bathsheba, nagkaroon po siya ng consequence. Okay, tumungo naman po tayo kay Solomon, realization. Okay, 4 na lang mga kapatid. Ano po ba yung naging realization ni Solomon? Ang isa po sa realization ni Solomon ay yung pagkakaroon po ng wisdom. Sabi ni Solomon sa Proverbs, ang wisdom ay ang pangulo. Isa sa pinakamahalaga sa buhay ng tao. At maintindihan natin na si Solomon ay ito ang pinapangusap sapagkat nagkaroon siya ng maraming wisdom patungkol sa buhay na ito. At isa po sa kanyang nasulat ay Ecclesiastes chapter 2, basahin po natin. Basahin ko lang po yung mga bagay na naisulat niya sapagkat isa po ito sa aking patuloy na tinitingnan. Kasi binasa ko po yung buong Ecclesiastes at isa po sa tumatak sa akin na buong chapter ay yung chapter 2, chapter 3, saka chapter 12. Sabi po dito sa chapter 2, ISB version, basahin ko po. Okay, sa verse 11, sabi po dyan, then I examined all of my accomplishment that I have brought about by my own efforts, including the works that I have labored so hard to complete, and it was all pointless, like chasing after the wind, and there was nothing to be gained on earth. Ang sabi niya, mga kapatid, after niya na i-examine ang lahat ng kanyang nagawa dito sa lupa, sapagkat doon sa mga ibang verses pa, sa mga una-unahan pa, ang sabi niya doon, nagpagawa siya ng pinakamagandang palasyo, nagpagawa siya ng napakaraming magagandang hardin, nagkaroon siya ng mga gintot pilak, nagkaroon siya ng mga servants, nagkaroon siya ng maraming mga alagang hayop. Kumbaga lahat ng pwedeng i-desire ng tao ay naranasan niya, lalo na pagdating sa pleasure. Sapagkat lahat naman tayo siguro, sana meron akong napakalaking palasyo. Pwede nating isipin, sana marami akong servants. Siguro nung unbeliever pa tayo, ganun ang kaisipan natin. Diba? Tama ba ako, Brother Joshua? Nung ako po ay hindi pa po believer, yan po ang kaisipan ko, magkaroon ng resort, magkaroon ng malaking bahay, magkaroon ng kotse, magkaroon ng... Basta, yung pwede mo ma-imagine, mga kapatid. Pray naman mangarap, di ba? Pray naman mangarap ng napakalaking pangarap. At ito pong si Solomon ay, lahat yan, naranasan ni Solomon. Magarbong bahay, kung meron sana Lamborghini pa sa panahon na yun, baka siguro napakaraming Lamborghini, siya po yung pinakamayaman. Di ba? Marami siyang servants, marami siyang gintong pilak, siya po yung pinakamayaman sa buong mundo, mga kapatid.
until now ay siya po yung nabuhay na pinakamayaman dito sa lupa at siya po yung pinakamatalino na nabuhay dito sa lupa apart from the Lord, mga kapatid. At sabi niya, inexamine niya ang lahat ng kanyang ginawa, lahat niyang labor niya, lahat ng efforts niya, at ang sabi niya, it was all pointless. Walang kabuluhan. After habang na-experience niya lahat ni Solomon, mga kapatid, ang sabi niya, walang kabuluhan yung bagay na ginagawa ko. Ito'y kagaya lamang ng paghabol sa hangin. Diba? Pag di mo naman kayang habulin yung hangin eh. Ibig sabihin ni Solomon, parang hinahabol mo yung hangin na pagdakay, mawawala. Darating yung araw na mamamatay siya at mawawala yung lahat ng yun, mga kapatid. Parang ganun ang kaisipan ni Solomon. At sabi pa sa verse 12, next, I turn to examine wisdom, insanity, and foolishness. Because what can a person do who succeeds the king except what has already been accomplished? I concluded that wisdom is more useful than foolishness, just as light is more useful than darkness. Mas maigi ang merong kaalaman o wisdom, mga kapatid, kaysa sa kamangmangan. Siyempre naman, mga kapatid. Dapat naman talaga meron tayong wisdom. Pero kinukompare niya kasi, mga kapatid, yung wisdom and pagiging foolish. Pag sinabi kasi yung foolishness, hindi lang naman ibig sabihin niyan na yung wala kang alam. Kasi yung mga ang pinapatungkulan niya dito ay yung mga tao na walang pagkakilala sa Diyos. Ang tawag diyan ay mangmang na tao. Wala siyang alam sa kalooban ng Diyos. At sabi diyan, I concluded that wisdom is more useful than foolishness. Kaya tayo, mga kapatid, sana magkaroon tayo ng mas maraming wisdom. Lalo na po sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya tayo nakikinig ng kanyang mga salita, tayo po ay nag-aaral ng kanyang mga salita para po tayo ay mas maraming wisdom through experience. Kasi kapag hindi nyo pa kasi na-experience ang isang bagay, minsan hindi natin maintindihan pa. Pero kapag na-experience na natin ang isang bagay, mas lalong lumalawak po yung pangunawa po natin. Kaya kagaya po ng sinasabi ni Solomon, dapat tayo ay merong wisdom. Okay. Verse 24, isa pang realization po ito ni Solomon. The only worthwhile thing for a human being is to eat, drink, enjoy life's goodness that he finds in what he accomplishes. This I observe is also from the hand of God Himself. Alam niyo, ang pinakamainam na dapat nating ma-enjoy ay kapag meron tayong accomplishment, merong mga bagay na nangyayari, ang isang bagay na makabuluhan na nangyayari, kabuluhan na pwede nating maranasan ay yung kumain tayo, uminom tayo, at enjoy natin yung goodness ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya kapag merong okasyon sa inyo, mga kapatid, puntahan ko. Kasi okay pala yan, mga kapatid. Sabi ni Solomon, the only worthwhile thing for a human is to eat, drink, and enjoy life's goodness. Kaya Brother Jeremy, kapag ako pumunta sa inyo, okay yun. Okay pala yun. Pero wag lang sana mag-iinuman na kagaya ng inuman na naglalasingan. Uminom tayo. Nandyan yung wine, kapatid. Mamaya, inom tayo. Wine, walang problema. Diba? Yun kasi ang pinakagusto ng tao. Mag-enjoy sa pagkain, uminom siya at enjoy niya lang yung goodness ng Panginoon. Yan yung isang bagay na mabuting ginagawa pala ng tao. Kaya kung meron pala mga okasyon, okay lang po pala, mga kapatid. Kasi kahit naman ako, nasisiyahan ako kahit gumastos. Ay minsan nasisiyahan tayo na kumain, di ba? Kumain sa labas. Kaya wag natin pipigilan minsan, mga kapatid. Minsan kailangan din naman natin na i-enjoy yung goodness ng Panginoon.
Kaysa naman magbungpok tayo sa bahay, kaysa naman sa lagi natin iniisip yung mga problema natin. Minsan, kung meron kang daan kila Brother Joshua, kaya kay Brother Jeremy, puntahan natin, baka makawala ng stress natin, mga kapatid. Minsan nakakawala kasi ng stress yan, yung maraming mga bagay. Okay, verse 25, for who can eat or enjoy life apart from Him? Kaya sabi ko nga, apart from God, we can do nothing. Hindi po natin mai-enjoy kung tayo po ay malayo po sa Diyos. Kaya, wag po natin tatangkain, o kaya wag po natin lalayo po tayo sa gawain ng Panginoon. Hindi natin mai-enjoy yung pagkain at yung buhay na meron tayo sa Panginoon. At sa verse 26, after all, to the person who is good in good sight, He gives wisdom, knowledge, and joy. But to the sinners, He gives trouble, some task of acquiring, accumulating on order to leave it to someone who is good in the sight of God. This is all pointless and chasing after the wind. At sa Ecclesiastes chapter 12, verse 1, sabi dyan, so remember your Creator during your youth, otherwise troublesome days will come, and years will creep up on you when you'll say, I find no pleasure in them. Habang kayo po ay binata pa, habang kayo po ay meron pang lakas, ay i-acknowledge nyo na ang Panginoon. Kinakailangan nyo na ipaglingkod nyo na yung buhay nyo, mga kapatid. Kasi isang araw, baka dumating yung panahon na wala ka ng lakas na ipaglilingkod sa Panginoon at wala ka ng kagalakan na ipaglingkod, mga kapatid. Kaya ngayon pa lamang ay nakakilala na kayo sa Panginoon, ay sulitin nyo na, gamitin nyo na yung lakas na meron kayo at ipaglingkod nyo na po sa Panginoon. Kasi darating isang araw, siyempre tatanda kayo, mga kapatid. Darating isang araw na yung katawang ito ay manghihina. Ako nga ay nagiging makalimutin na habang tumatanda. Sabi ng misis ko, habang tumatanda daw ako, pumapangit ako. Sabi ko, totoo naman yan. Wala naman ako magagawa. Kasi tumatanda na, kapatid. At ganun talaga, kapag tumatanda na tayo, naubos na yung lakas natin, at mas tayo ay, minsan nawawalan na tayo ng gana sa maraming mga bagay. Kaya habang meron tayong lakas, habang meron pa tayong buhay na ipaglingkod po natin sa Panginoon. At sa verse 13, hanggang verse 14, let the conclusion of all of these thoughts be heard. Fear God and obey His commandments, for this is what it means to be human. For God will judge every deed along with every secret, whether good or evil. Kahit yung mga sekreto na meron tayo, mga kapatid, yan ay hatulan ng Diyos. Kaya tayo ay gumawa na merong kasinsiruhan at being honest sa ating Panginoon. Kaya ang conclusion ng lahat ng mga bagay ay matakot tayo sa Diyos at tayo ay mag-obey o sumunod sa Kanyang mga kautusan. Yan po ang realization po ni Solomon. Okay, punta naman po tayo kay Jonas. Sa palagay niyo, mga kapatid, ano po yung realization po ni Jonas? Kilala po natin si Jonas. Si Jonas po siya po ay isang propeta. Sinabihan po si Jonas na siya po ay pumunta doon sa Nineveh, mangaral, at dalhin yung mensahe ng Diyos para sa taga-Nineveh. Sapagkat ang sabi ng Diyos sa mga kay Jonas na ilang araw pa ay pupuksain ko na ang hindi Sodom at Gomorrah, ang Nineveh, mga kapatid. At ito pong si Jonas ay ang tigas din ng ulo, ayaw niya mangaral sa Nineveh, kaya ang ginawa niya ay pumunta po siya doon sa Tarsis. Tama ba, Tarsis? Pumunta po siya po ay, imbis na doon sa Nineveh, siya po ay naglakbay sa ibang dako, mga kapatid. Kaya anong ginawa ng Diyos sa kanya? Nagbigay ng storm, nagbigay ng hindi mainam na panahon habang siya po ay papunta kung saan man siya pupunta hanggang siya po ay nakain ng tinatawag na balyena.
Ano po yung realization doon, mga kapatid? Ang realization doon, huwag tatakas sa ministry. Kaya kung may ministry po tayo, huwag po nating tatakasan. Maliit man o malaki, huwag po nating tatakasan, mga kapatid. Kasi baka isang araw, bagyuhin kayo ng Diyos. Ano bang ibig sabihin ng bagyo? Mga problema, mga pagsubok na dahilan sa pagtakas mo sa ministry, papaintulutan ng Diyos yung mga storm na yan, yung mga suliranin na yan sa buhay mo para lamang po maibalik ka sa ministry. Pero kung hindi ka pa makikinig, ang Diyos kaya naman po magpalitaw ng panibagong propeta. Huwag po tayo maging sabihin natin na, ako tinalaga akong ganito. Diba? Hindi na pwedeng magpalitaw ang Diyos ng ibang propeta. Hindi po ganun, mga kapatid. Kaya ng Diyos na magpalitaw ng propeta. Kaya nga ng Diyos na isang bato ay kanyang bigyan ng buhay. Ano pa kaya yung ibang magiging servant, mga kapatid. Kaya habang tayo po ay may ministry, pahalagahan po natin, wag po tayong tatakas. Ipag-pray po natin na bigyan po tayo ng kalakasan na magkaroon po tayo ng kalakasan na magampanan po yung ministry. Okay, sumunod po na tao na babanggitin ko po ay si Job. Ano naman po yung realization ni Job, mga kapatid? Si Job, alam po natin na siya po ay sinubok, siya po ay binigyan ng sakit, nawala sa kanya ang lahat ng mga bagay para lamang maalis ang pride ni Job, mga kapatid. Diba? Ito po kasing si Job ay masyadong perfectionist at masyadong matas din po ang pride. Akala niya ay mababa na siya, akala niya nagagawa niya ang lahat ng mga bagay sa kalooban ng Diyos. Pero dumating yung panahon na in-experience ng Diyos ang mawalan siya ng lahat ng mga bagay hanggang sa dumating yung pagkakataon na isinumpa niya ang kanyang kapanganakan. Sabi ni Job, masumpa yung kapanganakan na nabuhay ako dito sa lupa, yung kapanganakan ko. Dumating yung panahon na hiniyag ng Diyos ang kanyang kalalagayan at siya ay napakataas po ng kanyang pride sapagkat nagagawa niya yung lahat-lahat. Kumbaga, kung sa law ay siya po ay perfect, kagaya ni Apostol Pablo. Pagdating sa kautusan, lahat niya ay nagaganap. Pero ipinaintulot ng Diyos na siya po ay magkaroon ng failure, magkaroon po siya ng mga mistake at dumating yung panahon na siya po ay nakarealize na kung gaano po siya ka-prideful. At dumating yung panahon na naging mapagpakumbaba siya, mga kapatid. At marami pang realization si Job, mga kapatid, pero yan po yung tumatak sa akin sa buhay ni Job, maliban sa mga pagsubok, maliban sa tinatawag na restoration ng kanyang buhay. Okay. Apostol Pablo, last na tao na babanggitin ko, mga kapatid. Si Apostol Pablo ay isang apostol, marami siya pong karanasan, marami po siyang naisulat, at isa po sa kanyang realization niya ay sa 1 Corinthians chapter 7, verse 7. Tingnan po natin. Di ko alam kung mag-a-agree kayo o magdi-disagree kayo, mga kapatid. Pero realization yan ni Apostol Pablo, mga kapatid. Sabi diyan, kaya't ibig ko sana na ang lahat ng tao'y maging kagaya ko. Ngunit ang bawat tao ay mayroong kanya-kanyang kaloob na mula sa Diyos, ang isa ayon sa paraang ito at ang iba'y ayon sa paraan yaon. Siguro sa ISB version, basahin niya natin sa ISB, parang mas maganda sa ISB. Ito po ay realization po ni Apostol Pablo. I would like everyone to be unmarried like I am. Yan po yung realization ni Apostol Pablo. Ano kaya kung sabihin ko ito kay Joshua? Joshua, gusto ni Apostol Pablo na wag ka nang, realization niya na wag nang mag-asawa.
Sa kanya lang naman yun, kapatid. The realization niya yun. Pero, however, each person has a special gift from God, one this and another that. Kasi po, na-realize ko din na sa bawat church ay meron talagang hindi nakakapag-asawa, meron talaga na ipaglilingkod niya na lang talaga yung buhay niya sa Panginoon. Kaya kung hindi man po yung mga brothers, yung mga sisters na hindi makapag-asawa, ay hindi po wag po kayo malungkot mga kapatid. Sapagkat kung yan ang pagkatawag ng Diyos sa atin, ay hindi ko na kayo kukulit-kulitin, mga kapatid. Kaya nung dati ay inujokan kasi Brother Christian na mag-asawa na. Pero ngayon, ang sinasabi ko sa kanya, wag na mag-asawa, Brad. Ang hirap mag-asawa. Maraming mga obligasyon at maraming mga problema. Kasi totoo naman yan. Tingnan nyo, mga kapatid, sa verse 28. Basahin po natin. Pero di ko sinasabi na wag kayo mag-asawa, kundi kung hindi man mangyari, ay okay lang yun, mga kapatid. Hindi ko na kayo kukulitin. Sabi diyan, but if you do get married, you have not sinned. Hindi daw kayo nagkasala kung kayo ay hindi makapag-asawa. If a virgin gets married, ibig sabihin niyan ay dalaga. She has not sinned. However, these people will experience trouble in this life, and I want to spare you from that. Yung meron daw asawa ay mas lalong maraming trouble. Yeah, totoo naman talaga yun, mga kapatid. Yung dati na tawag niyan, wala kang obligasyon, o kaya wala kang kaaway dati. Pag tulog mo, meron ka ng kaaway. At isa pang bagay ay nandoon talaga yung pagpupursige na yung responsibilidad patungkol sa pagpapamilya, mga kapatid. At hindi po talaga ganun kadali. Pero kung ang Diyos ay kalooban yan sa inyo, okay lang naman yun, mga kapatid. Kung magkasawa kayo o hindi man kayo magkakaasawa, ay kasi nga doon sa Negros, mga kapatid, nakita ko na napakaraming sister na hindi nakapag-asawa. At meron din ng mga brothers na hindi pa nakakapag-asawa, mga 30 plus na, o yung iba, nasa 40 plus na. At hindi ko alam, siyempre, di ko naman sila nakakausap pa ng masinsinan. At yung iba talaga, wala pa. Yung mga anak ni Pastor Sakayan ay meron pa sigurong 3 or 2 na wala pang asawa. Kaya kung hindi man mangyari ito, mga kapatid, ay sa Diyos ko na lang po pinagkakatiwala. Sabihin nyo, unfair naman ka, Brad. Kung yan po ang kalooban ng Diyos at kung yan man ay pangyayari ng Diyos, so be it, mga kapatid. Sana ay ang Diyos po ang gumawa ng lahat ng kaparaanan. Okay, sa Philippians chapter 4, verse 12, isa pa pong realization ni Apostle Pablo. Sabi diyan, I know how to be humble and I know how to prosper. And each and every situation I have learned the secret of being full and of going hungry, of having too much and of having too little. Ang ibig sabihin po dito ni Apostle Pablo ay pagiging kontento. Kung ikaw ay nasa kasaganaan, magpasalamat ka sa Diyos. Kung meron kang kakapusan, magpasalamat pa rin sa Diyos, mga kapatid. Yan po yung isa sa realization ni Apostle Pablo. Kung anong meron tayo, magpakumbaba tayo sa Diyos. At kung man tayo ay i-prosper ng Diyos, magpakumbaba pa rin tayo sa Diyos. Philippians chapter 3, verse 7. Kaunti na lang, mga kapatid. But whatever things were assets to me, siguro sa King James Version, mas maganda. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Verse 8.
Ye doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Jesus Christ, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung that I may win Christ. Isa pong realization ni Apostle Pablo ay kung gusto niya na mawin ang Panginoon, mas lalong higit niya makilala si Kristo sa kanyang buhay, ay marami po talaga siyang iiwanan, maraming mga bagay na mawawala sa kanya, mga kapatid. At yung mga bagay yung nawala sa kanya, halimbawa na lang yung pagiging maalam niya sa kasalo, yung meron siyang pong posisyon, ay nawala po yun sa kanya. Hindi ko alam kung siya po ay Pharisee or scribe. Siguro Phariseo din po siya siguro, mga kapatid. Hindi ko po masyadong alam kung anong kalalagayan niya o posisyon niya. Pero isa yun sa nawala po sa kanya. Nung siya po ay sumunod sa Panginoon, nawala po yun sa kanya. At marami pang bagay na nawala po sa kanya. Maaring pamilya, maaring kaibigan, maaring karir niya, kung ano-ano pa, mga kapatid, na nawala po sa kanya at ipinaglingkod niya ang kanyang buhay. At gayon din po sa atin. May maraming bagay na mawawala po sa atin para lamang sa pagtamo sa ating Panginoon. Halimbawa na lang na yung mga opportunity po sa labas na pwedeng ito po ay pwede nating kaginhawaan po natin, pwede na maging paraan para makaahon po tayo sa buhay. Pero minsan, ito ang maging dahilan naman natin ng paglayo sa gawain ng Panginoon. Ang ginagawa natin, nagdidesisyon tayo na nakalimutan yon at tayo po ay nananatili po sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi po ng Apostle Pablo, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. Minsan maraming mga bagay na hindi natin tatanggapin. May mga bagay na mawawala po sa atin para lamang po matamo si Kristo. Halimbawa, yung career na lang, o kaya yung maraming bagay sa buhay natin, mga kapatid, na magpapalayo sa pagkakilala sa Panginoon at sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Siguro iwanan ko na lamang po yung bagay na ito bago tayo po magtapos. Ang mga realization po, mga kapatid, ay magdadala po ito sa atin ng maraming mga bagay. Siyempre, kapag na-experience na po natin ang lahat-lahat ng mga bagay, ay sana po ay ito ang maidulot po sa atin. Ito po yung maging bunga ng mga realization po natin. Unang-una, ay masigit po tayo na maging mababa, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Sapagkat ang mga experience natin, mga failure natin, mga mistakes po natin ay magdadala po yan sa atin sa pagpapakumbaba. Hindi para po tayo ay magmataas. At pangalawa, ang realization po natin ay tayo po ay masigit na pagtitiwala sa Diyos. Masigit tayo na magtiwala sa Diyos, mga kapatid. At panghuli, magdala nawa ang realization sa inyo sa paglago at pag-grow ng buhay pananampalataya po natin, mga kapatid. At yun lamang po ang mababahagi ko sa araw na ito, realization through experience. Sana, mga kapatid, ay marami pang realization sa buhay nyo na makatulong sa inyo para matuto kayo, para kayo po ay lumago sa pananampalataya. Kasi kung wala pong realization, wala pong paglago, mga kapatid. Yan po ang sasabihin ko po sa inyo. Kung wala nga po kayong nare-realize, wala po kayong natututunan, wala pong paglago na mangyayari po sa buhay ninyo. Kaya kayo po ay habang lumalaon yung panahon, nawa ay hindi lamang humaba yung panahon, ng 10 years ka na, 20 years ka na, pero wala po tayong natututunan, wala po tayong nare-realize, sayang po yung pagpunta natin dito po sa iglesia, dito po sa church. Sana po, mga kapatid, ang dalangin ko rin po sa inyo na nawa ay mas marami po kayo ma-realize. Kagaya ng mga lingkod ng Diyos, mga tao ng Diyos
na nung pinaranas ng Diyos, yung maraming bagay. Pero kung kayo po ay mga anak ng Diyos, syempre, ang Diyos ang gagawa ng paraan upang iparealize sa inyo maraming mga bagay through experience. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng mga experience na yan para lamang po, meron po tayong matututunan. Yun lamang aking may babahagi at tayo po ay minsan pang manalangin sa araw na ito. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa araw na ito na muli kami na pumarito sa gawain, sa mga kabataan. At narito po, Panginoon, ay nakinig ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa word of wisdom. Salamat po sa mga salita mo na patuloy kami na natututo. Kami po ay nag-aaralan ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa pag-iingat mo rin po sa aming mga buhay. At Panginoon Diyos, dumadalangin po ako, aking po na desire sa mga kabataan sa dakong ito ay patuloy pa na lumago. Mas marami pang realization mangyari sa kanilang mga buhay habang sila po ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Marami po silang matutunan at mas lalo pang higit pa na lumago sila sa pagkakilala sa iyo. Panginoon Diyos, huwag masayang yung mga experience nila, huwag masayang yung mga bagay na pinapaintulutan mo sa buhay nila, Panginoon Diyos, kundi yun ay sila ay matuto, masigit pa na mas lumawak pa ang pagkaunawa nila sa buhay na ito po, Panginoon Diyos. Panginoon, kung ano ang kalooban mo ay pangyarihin mo sa buhay ng mga kabataan sa dakong ito. Patuloy mo po silang palakasin, patuloy mo po sila na tulungan sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang trabaho po, Panginoon Diyos. At kung ano pa man ang desire ng mga puso nila ay nawa po, ay dalangin ko po ay pangyarihin mo kung ito'y ayon sa kalooban mo at ayon sa ninasa mo sa buhay ng mga kabataan sa dakong ito. Maraming salamat po, Panginoon. Binabalik po namin na mayroong pagpapasalamat, pagpupuri, pagdakila. In Jesus Christ's name we pray. Lahat po'y magsabi ng Amen. 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 Ating palapakan ng ating Panginoon, mga kapatid.